Muli magandang umaga sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magpapatuloy pa rin sa ating pong pag-aaral sa aklat ng Galatia. At tulad ng sinabi ko, kahit na hindi ganong malaki ang aklat na ito, ay mukhang magiging isang mahabang pag-aaral or long journey dahil ayaw rin nating palagpasin ang bawat mga mahahalagang mensahe, leksyon na nakapaloob sa sulat ni Apostol Pablo na ito sa mga taga-Galatia. At ito'y pinamagatan natin ang series natin na The Gospel of True Freedom. Let us now turn our Bible to Galatians chapter 4. We will be reading verses 8 to 11. Galatians chapter 4, verses 8 to 11. Subalit, noong una, nang hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo'y naging mga alipin ng mga hindi likas na Diyos. Subalit, ngayong nakilala na ninyo ang Diyos, o sa halip ay kinikilala na kayo ng Diyos, bakit muli kayong nagbabalik sa mahihina at hamak na mga panimulang aral na ang mga iyon ay nais ninyong muling maging mga alipin? Nangingilin kayo ng mga araw, mga buwan, mga panahon, at mga taon. Verse 11, ako'y natatakot na nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Ito ang salita ng Panginoon. Dito po sa ating bayan, sa bansang Pilipinas, ay siguro mapapansin natin na ang relihiyon at ang politika ay laging may koneksyon. Bagamat sa ating konstitusyon ay dinideklara nito na mayroong paghihiwalay ang Estado at ang simbahan, o yung tinatawag sa Ingles na separations between church and state. But in practice, ang paniniwalang pangrelihiyon ay laging naka-impluensya, merong malaking impluensya sa political culture, sa kulturang politika ng maraming mga tao, ng mga tinatawag na pagpili nila, ng mga iboboto nila, at sa mga ugali ng mga public leaders. At yan ang dahilan kung bakit ang mga politicians madalas kapag dumarating na ang eleksyon ay hinahanap nila o hinihingi nila yung pabor ng mga religious leaders hoping to secure the votes of their followers. And at the same time, makikita rin natin, maraming mga religious leaders, they attempt to influence their communities' political choices. Now, nakikita natin yan sa mga malalaking simbahan at mga malalaking grupo tulad ng Iglesia ni Cristo, na merong tinatawag na block voting, at ang desisyon ng pamunuan ay desisyon ng lahat, at yun ang pagpapasya nila. Pero nakikita rin natin yan maging sa mga broader Christian community, na ang mga leader ng simbahan ay nag-i-impluwensya sa mga desisyong pampolitika ng kanilang mga nasasakupan. As a result, marami sa mga tao sa ating panahon ay nagkakaroon ng disillusionment sa religion, while others claim that religion merely serves to conceal widespread hypocrisy. Now, having said that, it must be acknowledged na sa buong kasaysayan, ang relihiyon ay bigo lagi na dalhin ang tao sa tamang relasyon sa Diyos. Bagamat ang relihiyon ay nakakatulong para lumikha ng awareness na mayroong isang makapangyarihang Diyos na dapat sambahin, na dapat parangalan, ngunit wala siyang kakayanan na ituro ang tamang pagsamba at ang tamang paggalang ayon sa gusto ng Diyos. Laging nagpo-fall short ito doon sa hinihingi ng Diyos. Religion cannot by itself lead people to genuinely know God as He desires to be known. Now, nung dumating ang Panginoong Jesucristo sa ating mundo, binanggit ko na yan noong nakaraang linggo,
merong tinatawag na strong religious expectation na ito na ba ang panahon na ang Messiah ay darating na? At ang expectation na ito ay nag-steered even more noong si John the Baptist ay nangangaral ng pagsisisi ng kasalanan at nagbabautismo doon sa mga nagsisisi ng kasalanan bilang tanda ng kanilang pagsisisi. So marami nga sa kanila nag-iisip, ito na ba yung Messiah na hinihintay natin noong si John the Baptist ay nangangaral? So nagkakaroon ng religious expectation. Meron ng hangarin na malaman kung ito na ba, narito na ba ang Messiah? Siya na ba ang ating Messiah? No, bakit meron ganon? Sapagkat the religion of their time failed to address the real issue of the heart. The religious leaders of Jesus' time offered nothing but ritualism, rigid adherence to the Mosaic law, sectarian divisions, and in many cases, sabi nga ni Jesus, outright hypocrisy. Ibig sabihin, pakitang tao lang yung mga Pariseo sa kanilang religious performance. Now, sa mga Hentil naman, merong tinatawag na deep sense of dissatisfaction. Ang sistemang pangrelihiyon ng mga Hentil na hindi nakaalam ng batas ng Diyos na nakasulat sa lumang tipan, ay merong sariling relihiyon na nakabatay sa kanilang nakikita sa kalikasan. At dahil doon, naaalipin sila doon. No? Kaya merong sumasamba sa mga idolo, sa mga Diyos-Diyosan, at iba't ibang mga pamamaraan ng pagsamba na animoy naging alipin sila sa mga bagay na yon. Ang sabi ni Pablo sa chapter 4 verse 3. Pero nung dumating si Kristo, sabi niya sa chapter 4 verse 4, ay ito na yung right timing. Yun na yung fullness of time. Ito na yung precise moment. At ang sino mang na kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, ay hindi na alipin ng sino man, kundi sila'y mga anak at tagapagmana sa pamamagitan ng Diyos mismo. Nang sinabi dito sa verse 7. Yet for various reasons, kapansin-pansin na kahit na yung mga nagsasabing sila'y mananampalataya na ni Kristo, maging sa panahon ni Pablo, ay animoy, meron pa rin hangaring bumalik sa dati nilang paniniwala. Meron pa rin tendency na balikan yung dating gumapos sa kanila, dating umalipin sa kanila. Nagpo-fall back pa rin doon sa failed patterns of religion. And sadly, this continues to happen today. There are those who have been enlightened, yet they fall away. Naliwanagan na eh. Pero bumalik pa rin sa dati. Ang tanong ay, bakit nangyayari ito? And more importantly, papaano natin mababantayan ang ating sarili na mahulog sa ganitong trahedya? Yan ang ating pag-uusapan ngayon pong umaga sa liwanag ng mga talatang binasa natin. Pero sa simula, nais kong sabihin, pinakita ni Apostol Pablo rito yung kamalian ng isang man-made system of honoring God. Ito yung religion. Man-made system ng pagbibigay parangal at pagsamba sa Diyos. At ito ay kanyang ibinangga doon sa kayamanan ng pagpapala na nai-enjoy ng mga taong na kay Kristo Jesus. Ang relihiyon ay nakakatulong, pero hindi siya nagbibigay ng tamang relasyon sa Diyos. So itong mensahe na bibigyan kong pansin ngayon pong umaga, religion gives knowledge about God, but only Christ can bring us to God. Ang relihiyon, nagbibigay ng kaalaman patungkol sa Diyos. Nagtuturo sa mga bagay ng Diyos. Pero si Kristo lamang ang magdadala sa atin sa Diyos. And I have 3 headings. First, let's look at the failure of religion. And then, the fascination of religion. And then thirdly, the fatal end of religion. First,
the failure of religion. Under this, tinawag ko ito na the folly of pagan idolatry. The folly of pagan idolatry. Isa sa mga kabiguan ng relihiyon ay ang pagpapakita ng kamangmangan ng mga pagano sa larangan ng pagsamba sa mga idolo. Verse 8, formerly, when you did not know God, you were enslaved to those that by nature are not gods. Now, sinasabi ni Pablo rito sa mga taga-Galacia, pinaalala niya, ano ba yung kondisyon ninyo noon nung wala pa kayo kay Kristo? No? Ano yung religious condition ninyo noon? Sabi niya, hindi ninyo nakikilala ang Diyos in those days. Now, notice na hindi niya sinabing hindi kayo relihiyoso. Relihiyoso kayo. Pero yung pagiging relihiyoso ninyo ay hindi naging daan para makilala nyo ng totoo ang Diyos. Now, gusto ko rin i-emphasize yan, mga kapatid. Kasi sa ating panahon ngayon, may mga hindi naniniwala sa Diyos. Bagamat hindi lang naman sa panahon natin, marami nang hindi naniniwala sa Diyos nung una pa. Tinatawag natin yung atheist. Mga nagsasabing walang Diyos. Sa aking palagay, relihiyon pa rin yun. Kasi sabi ng mga atheist, wala namang Diyos. Inimbento lang ng relihiyon yan sa atin. At sinabi na meron talagang Diyos. Pero ang katotohanan, maging yung paniniwala na walang Diyos ay isang klase ng relihiyon. Isang relihiyong hindi naniniwala sa Diyos. Hindi ba? Kasi, maging ang atheism functions like a belief system. It is a kind of religion that asserts that there is no God. It is still operates in the realm of faith. Halimbawa, mas marami sa mga naniniwala, 'di ba, sa ganitong worldview. There is no God. Ano sinasabi nila? Yung universe daw natin na ito, nag-exist daw ito, aksidente lang. Wala naman itong inherent meaning madalas, naniniwala sila doon sa tinatawag na Big Bang. Ano ba yung Big Bang? Some billion of years ago. Yan, tinuturo pa sa science yan Some billion of years ago. Meron daw, di ba? Isang tiny thing, isang maliit na bagay na nandoon na daw yung matter, nandoon na yung energy, nandoon na yung space. Sa sobrang init, biglang sumabog. At nung pagsabog, nagkaroon ng space. At nagkaroon ng matter. At yung energy kumalat. At dahil sa paghihilahan, dahil sa energy may mga gases. Di ba? Naghihilahan ng mga gases. Habang naghihilahan, nagkaroon ng mga planeta. Nagkaroon ng mga stars. Nagkaroon ng galaxies. Nagkaroon ng solar system. At marami pang iba. At marami naniniwala dyan, mga matatalinong tao. Mga taong scientifico ang isip. Yun ang kanilang paniwala. Hindi ba't relihiyon din yun sapagkat it's still in operation in it's still in the realm of faith. Nag-ooperate pa rin yun sa realm of faith. Now, yun na may parang side comment ko lamang doon sa mga nagsasabi na atheist na yung paniniwala na merong Diyos ay inintroduce ng relihiyon. Hindi. Yung paniniwala nyo, isang relihiyon din. Isang paniniwalang walang Diyos. Relihiyong walang Diyos. Now, returning to Paul's point, dito sa mga taga-Galacia, being former pagans, sabi niya, kayo yung mga dati. Hindi nyo nakikilala ang Diyos. Kayo mga dati, mga pagano. Oo, relihiyoso kayo, pero tulad din kayo ng iba. Maaring tulad kayo ng mga taga-Atenas. Natatandaan nyo nung si Pablo nakarating sa city of Athens. 'Di ba? Acts 17. Makikita natin yan doon. Pagdating niya sa city of Athens, nagulat siya. Ito yung sinabi niya, Acts 17:22. Men of Athens, I perceive that in every way, you are very religious. Bakit? Sapagkat nakita niya ang daming idolo. Yung mga tao ay sumasamba sa iba't ibang klase ng idolo. Mga idolo, sabi niya, na hindi naman totoong Diyos. Alam nyo, ang mga idolo na yan, o mga idols na yan, ay kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng nilikha
at kalikasan. May mga idolo na kumakatawan sa araw, kumakatawan sa buwan, kumakatawan sa hangin, kumakatawan sa mga pananim, may kumakatawan sa mga harvest o yung tinatawag nating mga ani, may kumakatawan sa tubig, may kumakatawan sa mga iba't ibang mga teritoryo. Kaya naglalagay sila ng iba't ibang mga idolo sa bawat bahagi nito, sa pag-iisip na napakarami talagang Diyos. At devoted sila roon. Their religious devotion was sincere, but it was misdirected. And furthermore, Paul explains that the idols to which Galatians once enslaved themselves are not gods at all. Hindi naman yan mga totoong Diyos eh. Anything that people honor, people trust in, or worship apart from the creator of the universe, the giver of life, the sovereign ruler of all things, is not true God. Ito'y mga Diyos, Diyosan. Ito'y mga Diyos na produkto ng imahinasyon ng tao. Often influence ito and exploited ito ng dyablo at ng mga demonyo. Sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 8 verses 4 to 6, sabi niya rito, we know that an idol has no real existence and that there is no God but one. For although there may be so-called gods in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many lords, yet for us there is one God, the Father, from whom are all things and for whom we exist, and one Lord Jesus Christ, through whom are all things and through whom we exist. Ang ganda ng paliwanag ni Pablo rito patungkol sa katangian ng Diyos, ano? Siya ang may likha at siya rin ang dahilan kung bakit tayo umiiral. At ang mga Diyos ang produkto ng ating imahinasyon, hindi totoong Diyos. Alala ko nga maraming taon na nakakaraan. Nag-outing yata kami noon sa isang beach sa Cavite. Tapos may nakita ako doon na, di ba yung mga, ang tawag dito, yung mga lifesaver, lifeguard, yan, lifeguard. Nakaupo yan sa high chair, di ba, sa mataas na upuan. Nung tiningnan ko, yung nakaupo, estatwa ng isang lifeguard. Hindi siya totoo. Pero pag sa malayo, akala mo may nakaupo talaga. Nakatingin na ganyan. Ano? Pero estatwa lang yun. Isipin nyo, ha? Kung halimbawa may nalulunod doon sa beach, sumisigaw, tulungan mo kami, tulungan mo. Nakaganon lang yung estatwa roon. Walang magagawa, sabagat hindi niya nakikita. Wala siyang nakikita, wala siyang naririnig, wala siyang nararamdaman, at hindi rin siya makakilos doon sa kanyang kinalalagyan. Now, siguro sasabihin natin, di ba? Kamangmangan nga yan. Pero hindi ba ganito tayo, yung marami sa atin dati? Marami sa atin dito, ganito yung ginagawa natin bago natin nakilala si Kristo. Bago natin nakilala ang Diyos ng Biblia, tayo rin ay tumatawag sa walang buhay, walang kapangyarihang Diyos na produkto ng imahinasyon ng ating mga magulang noon. Pero salamat sapagkat binuksan ng Diyos ang ating mga mata sa katotohanan. So unang-una nakita natin the folly of pagan idolatry. Isa pang failure ng religion na ito. Para naman sa mga Hudyo, tinawag ko itong the futility of Jewish legalism. The futility of Jewish legalism. Of course, pag pinag-uusapan natin yung pagan idolatry at ikumpara natin sa Jewish legalism, hindi sila pantay pagdating sa pagkakamali. In fact, kung sasabihin natin, ano ba yung mas matimbang at medyo mas malapit naman sa katotohanan? Siyempre yung mga legalistic na tao. Kasi masunurin sila doon sa batas. No?
Hindi sila pantay. Siyempre, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ito talagang karumal-dumal sa harapan ng Panginoon kasi gumagawa ka ng Diyos na hindi naman Diyos. Iniinsulto mo ang Diyos. Pero, ultimately, pareho silang fail sa pagdadala sa mga tao sa tamang relasyon sa Diyos. Ini-emphasize natin, mga kapatid, na kailangan natin ang batas. Kailangan natin ang law. Sapagkat yung law, ang siyang nagpapaunawa sa atin ng kalikasan natin bilang isang makasalanan. Yung batas ang nagsasabi na yung idolatry ay sin. However, ang law, kaya niyang mag-diagnose ng sakit, pero hindi niya kayang magbigay ng cure o ng lunas sa sakit. Ano ang problema ng legalism? Yung legalism ay umaalipin sa isang tao na iniisip niya na yung human performance, yung pagiging istrikto niya sa pagsunod sa mga religious regulation ay batayan ng kanyang spirituality. Or worse than that, ay maaring ito'y iniisip niya, ito yung aking ambag para sa aking kaligtasan. No? Parang walang pinakaiba doon sa tanong ni Nat kanina doon sa ating Sunday school na minsan natatakot ako na mapunta sa hell kahit Christian na ako. Kaya ang gagawin ko ay kinakailangan kong sumunod sa sinasabi ng Bible. No? Para sa akin, that is legalism at the same time. Na inilalagay mo ang kaligtasan mo sa performance mo. Hindi ka mapupunta sa hell dahil may ginagawa ka. Instead na yung ginagawa mong maganda at tama, ay pasasalamat mo doon sa nagligtas sa iyo, sa hell. Tama ba yun? So yung legalism, ay parang, ang nangyayari rito, inaaalipin ka doon sa kaisipan na, gagawin ko ito, para ako ay maligtas, para makapag-contribute ito sa kaligtasan ko. Now, si Pablo nagbigay pa nga ng halimbawa sa verse 10. Sabi niya, you observe days and months and seasons and years. Now, this refer to the Jewish religious calendar, including various feasts, Sabbats, na lahat naman ng yun shadows lamang. Ito ay mga aninong tumuturo kay Kristo. Pero nung dumating si Kristo, sabi, napalaya na tayo sa lahat ng ritual na ito, sapagkat si Kristo kanyang tinupad ang hinihingi ng batas. Kailangan pa rin natin ng batas. Hindi yung ceremonial law, hindi yung civil law. No, we can get some principle from ceremonial and tawag yung civil law, pero kailangan pa rin natin yung moral law. Yung batas na binigay ng Diyos kay Moses doon sa Mount Sinai na tinatawag nating 10 utos. Hindi para maligtas tayo, kundi bilang gabay, bilang salamin na siyang naglalantad pa rin ang kondisyon ng puso natin. Pero ang talagang nagliligtas ay si Kristo. It is Christ who perfectly fulfilled the law. And it is Christ who empowers our obedience. Brethren, let me emphasize that. It is Christ who empowers our obedience, our hope, and our shepherd. Alam niyo yung mga tupa daw nung unang panahon, ito nabasa ko lang naman din. Siguro, pagka nagtanong kayo patungkol sa ugali ng tupa, tanungin niyo si Aris kasi nag-alaga ng tupa to no? Siya ay pastol dati, no, ng mga tupa. Pero di ba yung tupa daw, kasi nung unang panahon yung mga tupa, ginagala yan ng kanilang pastol. Nakasunod sila lagi doon sa kanilang pastol. At dahil na routine na yung paggala, minsan familiar na rin sila sa lugar. No, hindi naman, mali naman yung sinasabi ng iba na napaka-bobo daw ng mga tupa. No? Hindi naman siguro totoo yun. No? Na napaka-dumb masyado. No? Kaya, palagi ko familiar na rin sila doon sa lugar. Sa pinupuntahan nila, dadalhin sila sa batis, dadalhin sila sa madamong lugar, para kumain, tapos babalik sila uli doon sa kanilang hawla. Pero kailangan pa rin nila nakatingin lagi doon sa kanilang pastol. Kasi may tendency na kapag hindi sila tumingin, at tumingin sila sa iba, maaring maligaw sila. Mag-iba yung kanilang dinadaanan.
At maaaring hindi sila makarating doon sa kanilang hawla, lalo na kapag dumarating na ang gabi. Lalo na kapag dumarating na ang dilim. So ang point dito, tayo bilang mga tupa ni Kristo, niligtas ni Kristo, nakatingin pa rin tayo kay Kristo maging sa pagsunod natin sa Kanya. Siya pa rin yung inspirasyon natin. Hindi pwedeng dumating yung time na titingin tayo sa iba o titingin tayo sa sarili natin. Lagi tayong naka-looking unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. Siya yung inspirasyon natin eh. Siya yung tinitingnan natin sa pagsunod natin ng kalooban ng Panginoon. We look to Him both when we walk rightly. We look to Him even when we fail. Kapag tayo tama yung ginagawa natin, nakatingin tayo sa Kanya. May mga panahong nadudulas tayo. May mga panahong nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. At maaari sa panahon na yun, nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan. Nasa Panginoon pa ba ako? Tama pa ba yung aking kaugnayan sa Kanya? Titingin ulit tayo sa Kanya. Sapagkat merong nagkumakatawan sa atin na perpekto na hindi katulad natin na hindi perpekto. So yun yung ating dapat maintindihan. First, the failure of religion. Let's go to the second heading. The fascination of religion. Sa verse 9, basahin natin, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world whose slaves you want to be once more? Yun ang sabi rito ni Paul. So yung tanong ay, bakit mayroong mga tao o siguro dating mga kasama mong mananampalataya natutokso pa rin bumalik na sa dati nilang paniniwala at practices? May problema ba doon? Meron bang is the problem of spiritual slavery so subtle that people fail to recognize it? Or does slavery possess a certain attraction of its own? Bakit may mga bumabalik? May mga kilala tayong ganyan. May mga kilala akong ganon. Dati mong kasama sa church, and later on nawala. Bumalik sila sa dati nilang practices. Pero, pansinin niyo, binanggit na kanina ni Alan yan sa Sunday School. Di ba yung mga Israelites? Naalala niyo sila? Ang dami nilang nakitang himala eh. Ang dami nilang nakitang mga kadakilaan ng Diyos sa buhay nila bilang isang bayan. Tapos nung dumating yung time na ang kinakain nila lagi yung mana galing sa langit, nagsawa sila. Sabi niya natin, parang lagi na lang mana. Parang siguro kung lagay natin sa sitwasyon natin, lagi na lang Lucky Me. Di ba? So, alam mo nangyari? Gusto na nilang bumalik uli sa Ehipto. Sabi na doon sa Ehipto, may sibuyas, may milon, may, may pipino, at marami pang iba na binanggit sila roon. Imagine mo yan. Nagsawa lang sila doon sa kanilang kinakain, gusto na nilang bumalik. Meron tayo mga naobserbahang mga taong ganyan. I have seen people minsan nagpahayag ng kanilang mainit na pagsamba at parang totoong paglilingkod sa church, eventually, bumalik doon sa dati nilang paniniwala, sumasamba na uli sa mga idolo. Bumalik sa dati nilang tradisyon at practices na hindi inuutos ng banal na kasulatan. And this leads us to ask, what is the fascination of religion? Why do people return to man-made system rather than remain in the freedom that Christ has provided? And I have two things to say. First, I call this one the fascination of rules. The fascination for rules. Now, alam nyo mga kapatid, yung rules, hindi masama magkaroon tayo ng rule, mga panuntunan. Kailangan nga yan. Kaya nga meron tayong tinatawag na church constitution. Sapagkat yung church constitution ay nagsisilbing gabay natin sa mga desisyon natin at sa pagpapanatili ng kaayusan. However, dapat maging careful tayo na
paano i-approach yung mga rules. No? Na yung rules, bilang mga mananampalataya na merong Bible, yung rules, katulad ng Constitution, pwede natin itong i-amend. Di ba? Pero yung Bible, hindi natin pwedeng i-amend. No? Pwede ba magsabi, amend natin. Pastor, pwede ba natin i-amend yung sinasabi ni Mateo o ni Pablo? We cannot do that. The Constitution can be amended. Because it is just a rule na ginawa natin. At nang magbibigay ng guide sa mga decision natin. Pero at saka isa pa, dapat careful tayo sapagkat some people use rules to boost their pride. Minsan, pwede niyang ikumpara yung sarili niya sa iba. Tinan mo ako, masunurin ako, no, sa batas. At dahil doon, nakakaramdam ka ng superiority sa sarili mo. Dahil doon sa pagsunod mo. Di ba ganyan ang nangyari sa mga Pariseo? Nahulog sila sa ganung klase ng trap. Masyado silang nagkaroon ng pride doon sa kanilang pagiging masunurin strictly sa pagsunod sa mga batas ni Moses. To the point na, dahil masunurin sila, inoobserbahan nila yung iba na hindi masunurin. Si Jesus Christ nga, binabantayan nila lagi. Tingnan natin, baka magbe-break ng rule ito. Tingnan mo, magpapagaling yan sa araw ng Sabat. Ano na yan? Lalabag na siya doon sa batas ng Sabat na bawal gumawa sa araw ng Sabat. Isipin niyo yun, nagpagaling sa araw ng Sabat. Work na yun. Di ba? So naging mayabang sila sa kanilang pagsunod sa batas. They focus on the letter of the law while ignoring the spirit of the law. In Christ, brethren, we have freedom to do what is right according to God's principles revealed in the Scripture. Halimbawa, sa pagpapaaral natin sa mga anak natin, mayroong iba sa atin, ang paraan ng pagtuturo sa mga anak nila ay tinatawag na homeschooling. Sa bahay lang sila nag-aaral. No? Meron namang iba, mas maganda sa Christian school. No? O yung iba naman, kahit na hindi Christian school, basta private school. Kung wala kang pera. Sa public na lang tayo. Now, ang point ko, lahat yon ay pwede nating sabihin pamamaraan natin para na iniisip nating tama ayon sa circumstansya na meron tayo, ayon sa resources na meron tayo, ayon sa sitwasyon na meron tayo. At lahat ng pwede mong gawin sa sarili mo, lalo na sa pagpapaaral sa mga anak mo, ay pwede mong gawin, pero huwag mong gagawin itong batas para sa iba. Huwag mong itong hahanapin para sa iba. At sasabihin mo, dapat ganito tayong lahat. Dahil pag ginawa mo yan, that is fascination for rules. That is legalism. You have to have a clear scriptural basis. Halimbawa, another thing, there is no, di ba, there are churches, nag-i-impose silang tinatawag na dress code. No? Sa Bible, malinaw, lalo na sa New Testament, ang mga babae daw ay dapat, sabi, to adorn themselves in respectable and modest apparel. 1 Timothy chapter 2 verse 9. Sabihin nun, ano ba yung modest apparel? Na pag sinabing modest apparel, alam nyo na yon. Pero hindi ini-specify ni Paul. Ano ba yung, ang modest apparel ba dapat yung suot ng mga babae ay floor length. Hindi nakikita ang bukong-bukong. No? O kaya naman, ay mga, siguro, 3 inches below the knee. Ganun ba? Wala namang sinabing ganun eh. Pero parang gumagawa na tayo ng batas pagka ganyan, di ba? O, yung mga lalaki dapat hindi nagsusuot ng jeans.
ng maong, ng shirts. Now, alam niyo, gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, mas maganda pa rin talagang disente ka. Pero hindi ako nag-i-impose. Halimbawa, ako, mahilig akong magsuot ng mga simpleng damit. No? Gusto ko naka-t-shirt, naka-maong. Simple, gusto ko yun eh. Pero pagdating ng church, dahil nga nangangaral ako, at isa pa, mas nasanay na ako na nagsusuot ng disente na damit. Pero sa panahon natin ngayon, dami mga nangangaral ngayon, di ba? Mga pastor, mga butas-butas yung maong, di ba? Pagka nangangaral. At sa akin, hindi ko sila hinuhusgahan. Pero mas prepare ko pa rin yung ganito na nagsusuot ako ng disente. Maganda pa rin sa aking paningin nyo. Pero hindi natin pwedeng i-impose yun sa lahat. Dapat ang bawat papasok dito ay hindi nakamaong. Huh? Dapat laging may kwelyo. Alam niyo na, may inatinan akong church na kumuntik na akong hindi makapasok. Kasi sabi nila, kailangan may kwelyo ang damit. Yung nadala ko, puro t-shirt, walang kwelyo. Nanghiram na lang ako. No? Nanghiram na lang ako. Kaso yung nahiraman ko, medyo, sabi ko, tiniis ko na lang kasi baka di ako makapasok sa loob eh. Now, ang sinasabi ko mga kapatid, may mga taong fascinated sa rule. Pero, kaya marahil may mga taong bumabalik sa dating prinsipyo. Pero ito yung punto ko. Rule is good. No? Rules are meant to guide, not to create pride or sense of superiority. Because in Christ, we are free to obey God's principle with wisdom, humility, and love. Another thing, I call this one fascination for rituals. Fascination for rules, fascination for ritual. Verse 10, you observe days and months and seasons and years. Now, tinan niyo yung pagkakahanay ni Pablo. Mayroon sa inyo nag-o-observe ng days. Yung days, maaaring ito'y tumutukoy sa mga holidays na meron sila. Yung months naman, sa mga new moon observances. Di ba? Makikita niya sa Book of Numbers, sa Leviticus, may mga new moon observances sila. Yung seasons, ito marahil yung mga Jewish festivals, tulad ng Feast of the Tabernacles, Feast of the Passover, Feast of the First Fruits, yung tatlong mga major Jewish feasts ng mga Hudyo. At binanggit yung years. Most likely, ito'y tumutukoy sa mga ginagawa ng pangmatagalan. Halimbawa, yung Year of the Jubilee. No? Every 50 years, mayroon tinatawag silang Year of the Jubilee. Kung meron kang utang, no? Di mo mabayad-bayaran, pagdating ng Year of the Jubilee, wala ka ng utang. Kung meron kang naisangla na lupa, pag Year of the Jubilee, balik na sa iyo yung lupa. Kaya lang, every 50 years yon. No, tingnan ko kung buhay ka pa bago dumating yung araw na yon. So, marami silang mga ganong klase. Now, lahat naman ng yon, utos ng Diyos yon sa Israel. Para alalahanin ang kabutihan ng Diyos at ang pagliligtas ng Diyos sa kanila. However, over time, yung mga seremonya na yon, naging ritual, naging dry, naging mechanical, naging external. Yun ang isang problema kapag ang isang gawain ay nagiging isang outward religious duties. Yung bang hindi na iniintindi ano yung kondisyon ng puso ng mga tao. Hindi na pinahahalagan ano ba yung laman ng puso. Yung puso ba ng mga taong ito na gumagawa ng mga rituals na ito ay puno ng galit, inggit, o merong pride sa kanilang puso, merong selfishness, merong covetousness, merong lust. Yun ang trap ng external religion. It tends to make us boast in our works while ignoring the real state of our souls. But the end of the day, lahat ng mga outward performance, walang value yan sa harapan ng Diyos kung ang puso natin hindi maayos. Ang tinitingnan pa rin ng Diyos yung puso mo. Yun yung sinabi ni Samuel kay Haring Saul
Nung sabihin ni Haring Saul, kaya ako naman hindi pinatay yung maraming mga baka at mga hayop kasi iaalay ko sila sa Panginoon eh. Ano sabi ni Samuel? Ha? Obedience is better than sacrifice. Puso ang mahalaga. Hindi lang yung iyong ginagawa. Hindi lang yung tawag nito, yung iyong ipinapakita na nakikita ng karamihan. Ang pinakamahalaga sa lahat ay yung kondisyon ng iyong kalooban. So, yun ang dapat nating tandaan, mga kapatid, ano? Kasi pwedeng ang mangyari maayos nga yung ginagawa mo sa panlabas, pero hindi naman sa panloob. Ako, isa sa mga paborito kong prutas yung mangga eh. Alam ng misis ko yan. Mahilig talaga ako sa mangga. Now, minsan may nakita ako dito na doon sa mga nagtitinda ng mga prutas, yung mangga na talagang yung display niya yung ang ganda ng pagkakayelo. 'Di ba? Tapos pag tiningnan mo talagang napaka-smooth. Binili ko kaagad. Pagbukas ko, bulok. Ang daming uod. Alam nyo, hindi pwedeng kainin. 'Di ba? That is exactly what mere formalism and external rituals are like. They may look good on the outside, but if the heart is unchanged, they are empty and rotten within. Sana lahat tayo na nagpupunta rito, ha? Mga kabataan, mga bisita, lahat tayo, kahit may mga kapatiran na natin dito. Sana tuwing tayo pumupunta rito sa church, dahil mayroon tayong desire na maituwid yung ating mga paniniwala na mali. Mabago yung ating mga practices na mali. Yung ugali natin, mabago. Yung pananaw natin, mabago. In short, pumupunta tayo hindi para lang makita ng mga tao. Hindi tayo nagpupunta rito for outward religious thing. Gusto natin mabago tayo. Gusto natin matuto tayo. Gusto natin lumago tayo. Gusto natin ang puso natin ay maging okay sa harapan ng Diyos. Now let's go to the last point, the fatal end of religion. The fatal end of religion. Verse 11, sabi niya, I am afraid, sabi ni Paul, I may have labored over you in vain. I have two things to say about this. First of all, walking away from the faith is real. Walking away from the faith is real. Yung sabi ni Paul, di ba? I am afraid that I may have labored over you in vain. So, ang ibig sabihin, yung pagtalikod sa katotohanan, totoong nangyayari eh. Yung apostasy, nasa Bible yan eh. May mga tao na mukhang mananampalataya pero hindi naman pala. May mga tao na visibly nakikita sa church, nagpa-participate sa mga buhay at practices, but in time, they will eventually turn away from the faith. Hindi dahil nawala ang kaligtasan nila, kundi maaaring sa pasimula pa lamang, hindi na sila totoo. Maaaring hindi nila alam na hindi sila totoo. Maaaring nadadaya sila ng pakiramdam nila. O maaaring alam nilang hindi sila totoo sa pasimula pa lamang, and sooner and later, magmamanifest ito. 1 John chapter 2, verse 19. Anong sabi ni John? They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that it might become plain that they all are not of us. Kaya mga kapatid, kasama na ako roon, it is always right and necessary na dapat nating suriin ang puso natin from time to time. Hindi ito isang beses, lagi-lagi. Lagi-lagi nating susuriin ang ating puso. Hindi masama yun. Hindi rin pagdududa yun. Kinakailangan magsuri tayo. Ako ba'y nasa Panginoon na talaga?
ang aking bang pananampalataya sa Kanya ay totoo? Si Kristo ba talaga ang aking Panginoon? Mahalaga yon na magsuri tayo. Sapagkat ang hindi totoong mananampalataya, hindi magtatagal kasama ng mga mananampalataya. Darating ang araw, hahanapin niya ang kanyang kauri. Pero kung ikaw ay totoong mananampalataya ni Jesus, you will remain with the brethren. Kahit na maaaring may kapintasan sila na nakikita mo, o may kapintasan ka rin. Because we believe on the so-called perseverance of the saints. Ang isang totoong Kristiyano ay magpapatuloy hanggang katapusan. Ano man ang problema, ano man ang pagsubok, ano man ang kapighatian na mararanasan niya. And another thing, work-based religion is dangerous. Work-based religion is dangerous. Yung ipagpalit mo yung biyaya sa tinatawag na work religion, no, yung performance religion, ito ay pag-aalis mo ng pag-asa mo ng kaligtasan. Sa the moment ang tao ay nagsimulang magduda sa katotohanan na ang pagpapawalang sala ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang, no? Kapag ka nagsimula na siya mag-imagine na maaring meron yata akong kontribusyon doon sa kaligtasan ko o maaring nagsisimula siyang bumalik doon sa work-based religion, ipinapakita lamang nito na hindi niya talaga naintindihan ang biyaya. And that he is heading toward destructions. Napakapanganib, mga kapatid. Napakapanganib. Napakapanganib na mamuhay ka sa kasalanan. Dahil magdadala sa iyo yan sa kapahamakan. Pero napakapanganib din na umasa na meron kang bahagi sa kaligtasan mo. Magdadala rin yan sa iyo sa kapahamakan. Sapagkat ang kaligtasan ay biyaya. Hindi ito nakaasa sa performance ng tao. So tayo ay tinanggap ng Diyos dahil lang kay Kristo. Huwag na tayong bumalik sa mga sistemang ginawa lamang ng tao. Si Kristo lang ang pag-asa natin. Si Kristo na nabuhay ng sakdal, si Kristo na namatay at muling nabuhay para tiyakin ang ating katubusan. Si Kristo na naging instrumento ng kapatawaran ng lahat ng mga taong nanampalataya sa Kanya. Sa Kanya lang natin masusumpungan ng buhay. Sa Kanya lang natin masusumpungan ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sa Kanya lang natin masusumpungan ng kalakasan para tayo ay makapagpatuloy ng may lakas at kabanalan sa daan na tinatahak ng lahat ng mananampalataya bago makarating sa kaluwalhatian. Si Kristo lang ang kailangan natin. In Christ alone. Siya lang at wala nang iba. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mo na napagbulayan namin ngayon pong umagang ito. Sana ay patuloy naming makita kung gaano kahalaga si Kristo sa buhay namin. At dahil dito, handa kaming sumunod, handa kaming magbago sa aming mga gawi. Hindi dahil ito ang contribution namin sa kaligtasan namin, kundi ito ay pasasalamat namin kay Kristo na siyang aming tagapagligtas, na siyang aming manunubos, na siyang aming pastol ng aming mga kaluluwa. Tulungan mo kaming makasunod sa Kanya ng ayon sa nararapat. Hindi namin kaya ito sa aming sarili. Tulungan mo kami na maglingkod at sumamba sa Kanya ng may hangarin, na luwalhatiin siya, bigyan siya ng lugod, dahil yun ang nararapat sa lahat ng mga taong tinubos niya. Ito ang nararapat sa lahat ng mga taong niligtas niya. Marami pong salamat muli. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.